Dahil ngayon, pansamantalo muna siyang magla-log out sa may init niyang status para magpasiklab ng isang putaheng always present sa kanilang Noche Buena. Ang ihahanda ni Mocha, sekreto raw niya sa kanyang sexy figure. Ako, thank you for having me. At itong mixed green salad na ito, everyday ito yung kinakain ko. At Kaya pala naman ganyan ang katawan mo. parang ikaw na. Naku naman. Ang probinsya mo ay Pangasinan. Opo, Saan ka- Dagupan City. Yung bang lugar dyan magulay din? Ay, opo, kasi mga Panggalatok at mga Ilocano, mahilig yan sa pakbet. Yung mga magulang mo, ano nila, tatay mo, nanay Ay, yung mo? tatay ko, dati po siyang judge. Kaya lang po, siya ay nasa heaven na. Nasa heaven na siya, oo. Dahil po kasi siya ay he was assassinated because he was handling a very sensitive case. Saan sa nangyari doon sa ano? Sa Tayug, Pangasinan po. Ilan taong ka nun? 22. Ano naiwan niyang ano sa'yo? Yung aral na hanggang ngayon parang dala-dala mo sa Yung buhay mo? po, pagmamahal sa bayan. Kaya naman po nangyari sa kanya yon dahil ginawa niya kung ano yung tama at hindi siya nagpa-impluwensya. Ito ba ngayon kung bakit si Mocha nakikita natin ay talagang humaharap doon sa mga intriga na binabato sa'yo? Opo. Kasi isa lang naman po ang layunin ko eh. Naging aktibo po tayo sa social media para po ipagtanggol yung mga oppressed and giving voice to the poor and needy. Ang mami ko naman po ay retired physician. Masaan siya? Sa probinsya? Pinag-retire ko na po. She is also a breast cancer survivor. Ito na po yung ating extra virgin olive oil. Gusto rin po ng extra virgin, less processed. Yes, mga... Kaya mahal din yan eh. Yes. Extra virgin, Pero olive oil. talagang po siya, mainam sa katawan. Oo naman, oo. At, ayan. At Kahit naman green na green, di ba? sarap po niya, no? So ito yung medyo mapampaasim niya yung lemon. Parang balanse ng extra virgin olive oil. Ayan. Napakadali lang naman itong binigay na Bata pa lang daw si Mocha nang makahiligan niya ang pag-awit. Pero alam niyo bang bago niya tinahak ang karir ng pagiging sexy singer, nakapagtapos pa lang muna si Mocha ng kursong Medical Technology sa University of Santo Tomas. Yun talaga gusto mo? Hindi po. Ang gusto ko talaga ay performing. So, bakit ka nag-medtech ka? Kasi yun po yung gusto ng mga magulang ko. Sinunod mo? Yung nanay ko, doktora, at yung mga kapatid ng nanay ko, mga doktor din. Matapos ang ilang minutong paghahanda na sinahugan ng makulay na kwentuhan, pwede nang lantakan ang Mary Green Salad a la Mocha. Here you go! Yum! Sarap nito. Wow, fresh na fresh. Yeah, I'm sure malutong-lutong to. Pero time out na muna tayo sa lutuan dahil ngayon naman, sasalang si Mocha sa mainit na usapan. Fun lang ito dahil ko naman ay kilalang social media vlogger, di ba? Meron tayong mga gagamitin dito, mga emoticon. I'm sure familiar ka na sa mga yan, di ba? So, may mga major question ako dito na sasagutin mo by getting. Alin yung nag-ano dyan? Sige. Nag-symbolize nung sagot mo doon sa mga major question. Yan. Ito na. Yung unang question. Nung nanalo si Duterte bilang Pangulo. Aba, syempre. Eto. Hard. Okay ba? Ano ba nakita mo kay Duterte at ikaw ay talagang naging solid supporter niya? At ang nakita ko ng Duterte ay yung tapang at malasakit. Sa ngayon ba sa tingin mo, ano yung mga pwedeng gawin ng Pangulo na ikaw ay hindi niya makukuha yung suporta mo? Siguro pag hindi niya inaprobahan yung death penalty. Yan. Parang, President, mas maraming may gusto na death penalty for heinous crimes. So sana reconsider. Oo. So, i-voice out mo yan. Ay, malakas ako. Napabalitang i-appoint ka napa-appoint ka sa sa Bureau of Customs. Ay, wala pong katotohanan yun. Anong reaction mo doon? Malalagay ka sa... Hindi eh. Bakit? Kasi yung isang estasyon na yun, balita ng balita na wala namang katotohanan, yung tinatawag natin sensationalized news. Wala pong katotohanan yun, kaya
nagalit po ako dahil ako'y pinaparatangang nagpapalaganap ng fake news sa social media. Sa issue ng bashing, anong reaction mo doon? Anong emoticon natin dyan? Eto, parang, natatawa lang po ako. Tinatawanan mo lang. Tinatawanan lang, kasi gano'n lang po dapat yun eh. Tawanan mo lang sila dahil pinagkakasayahan ka nila ng oras nila. Nasasaktan ka ba pagka may mga gano'n na parang tinitingnan ka lang na sexy lang yan, ganyan, walang ano yan. Walang utak. Walang utak. Ano nasaktan ka? Hindi ko kasi yan ay personal. At hindi naman po kasi mawawala yan. May kasabihan nga tayo, you cannot please everyone. Okay, next, kailangan ko ulit ng emoticon dito. Issue Okay. na pagiging Philippine Star columnist. Maraming wow! Yan. Heart. Dahil po, isang pribilehiyo ito na magkaroon na naman ng isang platform kung saan na isusulat, na ihahayag yung hinaing ng ordinaryong tao aside from the social media, meron na itong broadsheet. Base doon sa mga post mo, naniniwala ka bang bias ang media? Titignan kita dahil media. Sabi po ninyo, Susan, base sa post ko, hindi ko sinabing lahat. May ilang media dyan na obvious naman talaga. Kaya nga po, nagpunta na ang tao sa Facebook dahil karamihan ng media dyan ay one-sided. Kung mga ilang media na yan, magkakaroon ng balancing pagbabalita, babalik po yung tao doon. So, meron namang mga media people na ikaw ay, nirerespeto mo rin at naniniwala ka na hindi sila bias. Opo, kasi marami po akong kaibigan sa media, ng mga journalist, at kung hindi ka naman biased, kung hindi ka prostitute, hindi ka matatamaan. Sabi nga nila, bato-bato sa langit ang tamaan, magagalit.